channel na ito, ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Magandang araw, narito na naman si Mahafir TV upang magbahagi muli sa inyo ng mga dagdag kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Narito, ang ating bagong pag-aaralan, ang kahalagahan ng dugo at kung bakit nagkatawang tao ang Diyos at marami pang iba. Ang paksa ng video na ito, ay patungkol sa itinuturo sa atin ng modern medical science, ang kritikal na papel na ginagampanan ng dugo, sa mga buhay na organism. Ngunit ito ba ang makabagong pagtuklas? Sa maniwala ka man o hindi, ang Biblia, na isinulat libu-libo ng taon bago ang modern medical science, ay nagtuturo ng parehong katotohanan sa biology. Ang isa sa pinakamalakas na katibayan na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos, ay ang katumpakan nito sa siyensya. Tulad ng isinulat ni Dr. Henry Morris, maraming hindi inaasahang siyentipikong katotohanan ang nakatago sa loob ng mga pahina nito sa loob ng libu-libong taon para lamang makilala at pahalagahan sa mga nagdaang panahon. Ang mga prinsipyong ito ay hindi ipinahayag sa modernong teknikal na espesyal na terminolohiya na nauugnay sa partikular na larangan, ngunit gayunpaman, ay ipinakita ang tumpak at maganda ng mga sinaunang may akda na nagpapahiwatig ng kahangahangang pag-unawa sa kanilang pagtuklas, bago ang pagkatuklas ng mga modernong siyentipiko. Ang isang halimbawa ng paunang kaalaman na ito ay tungkol sa kahalagahan ng dugo. Ang dugo ay binanggit ng humigit kumulang 400 beses sa Biblia, at ang ilan sa mga talatang ito ay nagtuturo ng kritikal na papel ng dugo sa biological organisms, kabilang ang mga tao. Ang Leviticus chapter 17 verse 11 halimbawa ay nagpapahayag na ang buhay ng laman ay nasa dugo. Leviticus chapter 17 verse 11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo ang siyang tumutubos sa kaluluwa. Kapansin-pansin, noong ika-15 siglo lamang, nang magsimulang pansinin ng siyensya ang Biblia at nagsimulang maunawaan ang mahalagang papel ng dugo. At noon lamang 1616, ganap na inilarawan ng Ingles na manggagamot na si William Harvey ang mga katangian ng dugo, at kung paano ito umiikot sa katawan. Bago ito, ay marami ng mapanganib na pamamaraang medikal, tulad ng bloodletting. Kung pinakinggan lamang ng mga medikal na eksperto noong panahong yun ang Biblia, marahil ay nadiskubre ito ng mas maaga, at maraming buhay ang nailigtas. Kinikilala at nauunawaan na ngayon ng modernong siyensya, na ang buhay ng laman ay literal na nasa dugo, dahil ito ay nagpapadala ng mismong hininga ng buhay, sa pamamagitan ng pagdadala ng oxygen mula sa mga baga sa buong katawan patungo sa lahat ng mga cells. Ang dugo ay nagdadala din ng pagkain at tubig, at ipinagtatanggol ang ating katawan laban sa mga organismong gumagawa ng sakit, at gayon din sa pag-aayos ng mga napinsalang tissues. Sa halip na magpadugo o bloodletting, ang mga doktor ngayon ay nagre-reseta ng pagsasali ng dugo o blood transfusions, upang makatulong sa pagkawala ng dugo, at upang labanan ang karamdaman at sakit. Ang katotohanan, na ang Biblia ay nagsiwalat ng kahalagahan ng dugo, maraming libong taon na bago ito ganap na inilarawan at pinaliwanagan, at sinabi ng mga siyentipiko, na ito ay tunay na isang kahangahangang patutuo, na ito ay hindi produkto ng mga tao, kundi ito ay kinasihan mismo ng Diyos. Gayunpaman, ang pangunahing kagustuhan ng Diyos, ay hindi upang bigyan tayo ng isang aralin sa biology, kundi sa halip, ay magturo ng isang mas mahalagang espiritual na katotohanan. Gaya ng ipinaliwanag ng Leviticus chapter 17 verse 11, at sa mga katulad na talata, kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Sapagkat, gaya ng ipinaliwanag ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dahil ang buhay ay nasa dugo, kung gayon, kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Gayunpaman, hindi nais ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ang Diyos sa kanyang pag-ibig, ay nagpasimula ng kapalit na sakripisyo kung saan, tatanggapin niya ang isang buhay bilang kapalit ng isa pa. Nagsimula ito sa paghahandog ng mga hayop sa lumang tipan, ngunit sa huli, ay natupad ng Diyos mismo, na nagbigay ng kanyang sariling dugo, bilang kapalit sa atin sa krus, sa pamamagitan ng Diyos na nagkatawang tao, Diyos na nahayag sa laman na tinutukoy sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ito ay walang iba kundi si Kristo lamang, ang walang kasalanan na kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, para sa sinumang sumasampalataya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang tanging solusyon sa ating problema sa kasalanan, na inilalarawan ng Biblia, bilang isang espiritual at nakamamatay na sakit. At tulad ng sinimulan ko sa pagsipi kay Dr. Henry Morris, gayon din ang nais kong katapusan nito. Gaya ng itinuturo ni Morris, ang dugo, na siyang daluyan ng buhay,
ay nagiging tagapagdala rin ng sakit at impeksyon sa katawan. Ang pisikal na buhay at kamatayan ay sumasagisag sa espiritual na buhay at kamatayan, kung paanong ang pisikal na sakit at pinsala ay sumasagisag sa espiritual na sakit ng kasalanan. Habang ang impeksyon ng kasalanan ay kumakalat sa buong kaluluwa, ito ay kalaunan, kapag natapos na, ay magbubunga ng kamatayan, at ito ay espiritual na kamatayan, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa impyerno. Kung ang espiritual na buhay ay dapat likhain at panatilihin, ito ay dapat magmula sa labas. Ito ay dapat buhay na walang bahid ng kasalanan, at naglalaman ng kapangyarihan, upang labanan ang kasalanan, sakit sa espiritual na pumapatay ng kaluluwa. Sa makasagisag na pananalita, ang pagsasali ng dugo ay mahalaga mula sa isang kwalipikadong donor ng dugo, na nagtataglay ng kadalisayan at bisa na kinakailangan para malinis at mapagaling ang nakamamatay na sakit ng kaluluwa, at ito ang kasalanan. At ang kwalipikadong donor na iyon ay walang iba, kundi ang Messiah, si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, Diyos na nahayag sa laman, upang may mabuhos na dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, dahil kung ang Diyos ay hindi nagkatawang tao, ay walang perpekto at kwalipikadong dugo na mabubuhos sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Para ibuod ito, ang modern science ay hindi ang naunang nakatuklas ng kritikal na ginagampanan ng dugo sa mga bagay na may buhay. Ngunit ito ay nakasulat na sa Biblia, libu-libong taon na ang nakalilipas, at ito ay nagturo na ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ang Biblia din ay nagtuturo na kailangang may buhos na dugo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ay buhay para sa buhay, at iyon ang dahilan kung bakit namatay si Kristo sa krus, namatay siya sa lugar natin. Dapat tayo ang ipako sa krus kaya ngayon, kahit sino na nagtitiwala at naniniwala sa Kanya, kailanman ay hindi siya mapapahamak, kundi siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil si Kristo ay nabuhay uli, at ito ang aking taus-pusong pag-asa at panalangin, na ikaw ay lumapit kay Kristo ngayon, siya ay namuhay ng perpektong buhay, na kailanman, ay hindi natin ito kayang gawin. Binayaran niya ang presyo para sa ating mga kasalanan, at ang dapat nating gawin, ay magsisi at maniwala, na si Kristo ang nagbayad utang sa iyong mga kasalanan. Kung bago ka lang sa aking channel, at gusto mo ang ganitong mga topic, ay pindutin muna kaagad ang subscribe button sa baba, para ma-notify kayo kapag may bago akong mga upload. Muli ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at